Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo po ako sa pangalang Roel at ang karanasang ito ay nangyari nung bata pa lamang ako. 10 taong gulang pa lamang ako nung time na to at taong 1983 po ito. Nakasanayan ko na pong makinig ng mga kwentong kababalagan dito at yung panganay na anak ko ang siyang tumulong sa akin na may padalang kwento na ito. Sa katunayan, sinulat ko po ito sa papel. Pero siya po ang nag-type nito sa kanyang computer para maipadala dito. Nak, maraming salamat. Maraming salamat din sa mga tagapakinig na mananatili hanggang sa matapos ang kwento na ito. Maraming salamat din sa ating butihing narrator sa walang sawang pagbasa at pag-upload ng mga kwento dito. Pabuhay kayo. Sisimulan ko na po ang kwento. Gaya naman sa ibang kwento dito, lumaki ako sa piling ng aking tatay. Nang dahil nung sanggol pa lamang ako, ay naghiwalay sila ng aking nanay. Alam ko rin naman ang dahilan pero hindi ko na po babanggitin dito. Kami lang ni tatay magkasangga sa buhay. May mga pagkakataon na sumasama ako sa kanyang pagkakarpintero. At kapag meron akong pasok, nagbebenta ako ng mga kakanin sa eskwelahan. Mabuti naman at pinapahintulutan ako ng aking mga guro na magbenta. Kasi alam din naman nila ang aming kalagayan. Yung mga kakanin na ito ay niluluto ng aming kabaryo. Pinapatungan ko na lamang ang presyo nang sa ganun ay meron akong kikitain kahit kaunti lang. Pambaon at panghanap buhay namin ni tatay. Hanggang sa isang hapon, bandang alas 5, ay dumating po itong tiyuhin ko. Ito yung panganay na kapatid ng aking tatay. At nung time po na ito ay nasa 52 na siya. Pero si tatay ay nasa 40 pataas pa lamang. Nagulat kami kasi dumating siya. Hindi namin siya inaasahan. Oh, tol, kumusta ka? Ayos lang ako, tol. Kayo, kumusta kayo dito? Gusto ko munang magpahinga. Sabi kasi ng pinuntahan kong manggagamot, mas mabuting lumayo ko sa lugar na yon. Saan ka ba nakadestino? Sa isang liblib na baryo sa Negros. Grabe yung pinagdaanan ko doon, tol. May isang pagkakataon na hindi ako nakatulog ng isang gabi. Bakit naman? Anong problema? Tumahimik na lamang si Tio at hindi na sumagot pa. Pero alam namin na meron siyang hindi sinasabi. Para bang pinatahimik po ito, kaya hindi niya masabi sa amin. Humingi ito ng tubig at sabi niya gutom na gutom daw ito. Grabe, bakit pumayat ka na sobra, tol? Hindi ka ba kumakain doon? Mahabang kwento. Nakakabaliw ang lugar na yon, lalo na tuwing gabi. At yung tinutuluyan kong paupahan. Sige na, kumain ka muna at uminom ng maraming tubig. Ipaghahanda ka namin ng pagkain. Kakatapos lang namin magapunan. Maraming salamat, tol. Magpapahinga muna ako dito. Napagod ako sa biyahe. Di kalaunan ay nakatulog naman si Tio. Habang naghahanda kami ng pagkain sa kusina, ay nagtataka si tatay kung bakit nangingitim at pumayat si Tio. Ilang taon din po siyang hindi napakita sa amin. Malaking kanyang pinagbago, kaya labis ang aming pagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkatapos naming ihanda ang pagkain, ay ginising ko po siya at sinamahan siya namin kumain sa pagkainan. Ang isang ipinagtataka pa ni tatay, bakit hindi siya dumiretso sa bahay ng kanyang asawa at anak? Bakit sa amin? Ito ang isang katanungan na mabibigyan ng kasagutan mamaya.
Habang kumakain si Tio, ay pinagmasdan namin siya ni tatay. Tinitigan ang kanyang bawat kilos. Meron ngang kakaiba sa kanya. Palagi rin po itong balisa. Patingin-tingin sa labas ng bintana. Kahit yung bintana sa likod niya ay kanyang tinitignan na para bang naninigurado ito. Inisip naman namin ni tatay na baka ito ng kanyang kilos nung nakadestino ito sa Negros. At siya nga po pala, isa pong sikyo noon si Tio. Kaya sa iba't ibang lugar ito nakadestino. Pagkatapos naman niyang kumain, Tol, bakit dito ka dumiretso? Bakit hindi sa bahay niyo? Siguradong nasasabi ka nang makita ng asawa at anak mo. Hindi ko pa kaya, Tol. Ayokong makita nila akong ganito. Merong mali sa akin at hindi ko alam kung ano iyon. Tulungan niyo ako, Tol. Nagmamakaawa ako sa iyo. napailing naman si tatay habang nakatitig kay Tio. Pasok ka muna sa kwarto. Magpahinga ka na doon. Kami nang bahala dito. Mukhang kailangan mo ng pahinga. Sige na. Maraming salamat, Tol. Dahil tinanggap niyo ako dito. Mukhang yan nga ang aking kailangan. Balang araw, makakabawi din ako sa inyo. Walang anuman yan, Tol. Sige na. Kami nang bahala dito. Magpahinga ka na doon sa loob ng kwarto. Hindi naman nagtagal pumasok na si Tio sa loob ng kwarto at nagpahinga. Kami naman ni tatay ay nag-usap pa sa may sala. Nagpubulungan na lamang kami nang dahil yung bahay namin ay maliit lamang. At kung merong magsasalita, madidinig talaga kahit nasa kwarto ka pa. At sabi ni tatay, wala siyang ideya kung paano niya tutulungan si Tio sa ganitong sitwasyon. Maya-maya lang ang unang pumasok sa isip ko ay dalhin si Tio sa bahay paggamutan kasi baka meron itong iniindang sakit. Wala rin kasi itong sinasabi sa amin kaya naman isang palaisipan kung ano ang kanyang sakit o problema. Hanggang sa pumasok sa isip ko ang isang manggagamot sa amin na tawagin natin sa pangalang Lola Rosing. Sa tuwing magkakasakit kasi ako, doon ako dinadala ng aking ama. Kaya naman siya ang aking naisipan. At maliban po sa marunong ito sa tradisyonal na gamutan, meron din po itong kakayahan na may kaugnayan sa mga kababalagan. Tay, subukan kayo natin kay Lola Rosing. Baka sakaling gumaling si Tio. At isa pa, kung pupunta tayo sa bahay paggamutan, mahihirapan tayo. Gabi na. At mahigit 1 oras pang biyahe. Oo nga naman. Sige, tawagin mo siya. At ako na munang bahala dito sa Tio mo. Sige tay, paalis na ako. Sandali lang. Tumungo ako sa bahay ni Lola Rosing at pagkarating ko doon ay agad niya akong sinalubong at sabi niya kanina pa daw siya naghihintay sa pupunta sa kanya at sa wakas dumating din. At ako na pala iyon. Napanaginipan daw niya na meron siyang mabigat na haharapin sa araw na ito. Talagang kakaiba, Sir Chris, at hindi pangkaraniwan ang karanasan namin ito. Bata pa ako nung time na to pero yung mga bagay na ganito, hindi ko makakalimutan. Yung bawat salita na sinabi sa akin ni Lola Rosing ay naaalala ko pa rin magpahanggang ngayon. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, nagsabi pa ito si Lola o nagsabi pa itong si Lola na kinikilabutan daw siya. Pabigat ng pabigat ang kanyang nararamdaman. Kaya labis ang aking pagtataka kung bakit ganito. Pagkarating namin sa labas ng bakuran ay nagsabi itong si Lola na mauna na akong pumasok sa loob. Nakita ko siyang isinuot ng isang medalyon. Tapos pinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang bumulong. Meron siyang inuusal na mga dasal. Pumasok naman po ako at hinintay ko na lamang sa may pinto. At makalipas ang ilang minuto, pumasok din siya. Sinalubong din siya ni tatay at pinasalamatan. Nagtanong naman ito kung nasaan si Tio at itinuro naman namin ang kwarto. Tumungo kami doon at nang mabuksan namin ang pinto, tinitigin niya si Tio at sabi niya, meron ngang nangyayaring kakaiba sa kanya.
Mabuti na lang daw at tinawag agad namin siya kasi kung hindi, magiging katulad ito sa humawa sa kanya. Ano po ang ibig niyo sabihin, Nay? Nahawaan po ng pagiging ano? Dito na nga sinabi ni Lola Rosing na nahawaan ng pagiging aswang si Tio sa lugar na kung saan siya nakadestino sa pamamagitan ng pagkain o inumin. Palakaibigan din kasi ito. Sinabihan niya rin kami na sindihan ng insenso na binigay niya sa amin. Ginawa naman namin ni tatay at nung kumalat ng uso ay pumasok na ito sa loob ng kwarto ni Tio na sa mga sandaling ito ay tulog pa rin. Pumihilik pa nga. Ginamot nga niya si Tio. Meron siyang inusal na mga dasal. Pero makalipas sa mahigit 10 minuto ay minulat ni Tio ang kanyang mga mata. Biglaan po iyon. Kaya naman kami ni tatay ay kinilabutan. Tol, kalma. Si Nanay Rosing lang to. Kilala mo rin siya. Anong nangyayari dito? Bakit may manggagamot dito? Ilayo niyo ako. Nagulat kami sa kanyang sinabi. Tila ba takot na takot ito kay Lola Rosing. Kahit na wala pa namang ginagawang matanda sa kanya. At sa maniwala kayo hindi Sir Chris, makalipas ang ilang sandali ay merong iniluwa si Tio. Isang itim na sisiw na para bang kakalabas lang si itlog. Nanlalaki ang mga mata ni Tio habang nakatitig sa amin. At nung tignan niya ang sisiw ay hindi siya makapaniwala. Dito na po nagsimulang pambubulabog sa amin. Biglang lumamig ang simoy ng hangin. Tapos yung mga alagang aso ni tatay ay umaalulong na para bang nakikitang o merong nakikitang hindi maganda. Sabi naman ni Lola Rosing sa kanya, huwag siyang makinig sa madidinig niya. Kaya naman nilabanan ni Tio. Nababalisa talaga ito na tila ba meron siyang nadidinig na boses. Kulang na lang ay kausapin niya ang kanyang sarili. Tapos nahihiya din siguro itong gawin to kasi mapagkakamalan siyang baliw. Hindi kasi gusto ni Tio na magkaroon ng kakahihiyan sa buhay. Makalipas ang ilang minuto, lumapit sa amin si Tio. Parang gumana ang pakiramdam ko. Parang nakalutang ako sa hangin. Salamat sa inyong dalawa. Walang ano man yan, Tol. Magpasalamat ka rin kay Nanay Rosing. Nay, maraming salamat po sa inyo. Totoo nga ang aking hinala. Wala akong sakit. Kundi nahawaan ako ng pagiging aswang. Kung sino man ang humawa, yun ay hindi ko pa alam. Sige lang, Tol. Ang importante, maayos ng iyong kalagayan. Sabi naman sa amin ni Lola Rosing, manatili muna kaming alerto at gising sapagkat nararamdaman niya na merong umaaligid sa paligid ng aming bakuran. Ito bang ginawa namin sa loob ng ilang oras? Puro pagpaparamdam lang naman at tunog ang narinig namin. Yung sisiw naman na itim ay kinuha ni Lola. Siya na daw ang bahala dito at bandang 11:00 ng gabi, kinatid namin siya pauwi sa kanyang bahay at matapos namin gawin to ay bumalik kami. Ay naman kay Tio, iba ng kanyang pakaramdam. Naging maayos na daw at naging magaan. Hindi na tulad nung dati, kaya naman labis ang kanyang pasasalamat. Tama daw ang kanyang desisyon na sa amin siya tumungo. Sa katunayan, nung time na to, ilang buwan na daw siyang nagtitiis. Nagtataka rin daw ang kanyang mga kaibigan sa Negros kung bakit biglaan ang kanyang pagpayat. Tapos tuwing gabi daw, parang may tumatawag sa kanya at parang gusto pa niyang lumipad ng wala sa oras. Nakapagtataka daw, tapos may mga gabi na hindi talaga ito nakakatulog. Gising daw ito 24 oras. Hindi po si Tio gumagamit ng ipinagbabawal na gamot noon at isa pa nung time na to, hindi pa uso mga ganito. Kaya naman nagtataka siya kung bakit ganun ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan naman Sir Chris, dumaan yung isang kabaryo namin na kapitbahay ni Lola Rosing. At nung nakita naman niya kami nagkakape sa tapat ng bahay, ay agad siyang huminto. Kasi nakita rin niya si Tio. Kinamusta niya ito at kinausap. Hanggang sa napuntang usapan namin kay Lola Rosing na si Lola daw
ay dinumog ng aswang kaninang madaling araw. Pinasok daw talaga ito sa loob ng kanyang kwarto, kaya kaming tatlo ay dali-daling tumungo sa kanyang bahay. Kasi malakas ang kutob ni tatay at tiyo na yung nagdumog sa kanya ay ang mismong humawak kay tiyo. Kumbaga, nagalit po ito nang dahil sa ginamot niya si tiyo. At pagkarating nga namin sa bahay ni Lola Rosing, nakita namin na meron siya mga kalmot sa braso. Nakipagbunot talaga ito. Pero sa tulong daw ng kanyang gabay at pagdarasal, kusa lang na lumayo ang aswang na umatake sa kanya. Malaking pusa daw yun na kulay itim. Tapos naninilaw pang mga mata, ayon sa kanya. Kaya naman inasikaso din namin si Lola Rosing nang dahil tinulungan niya rin kami. At matapos naman po mga pangyayaring ito, ay naging tahimik na rin ang buhay ni Tiyo. Nakakakain na siya na maayos at nakakatulog na mahimbing tuwing gabi. Sinamahan din namin siya umuwi sa kanyang asawa at anak. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat sa inyo.